Euromotor Samurai 155i. Silipin natin ngayong araw. Tara! Euromotor Samurai 155. Grabe, ang astig din po pala ng dating ng scooter na ito. At mayroon po siyang kahawig. Ito po yung click look alike na mas lalong pinatindi at mas lalong pinalupit. Silipin po natin ito pong kanyang daytime running light. Ang astig po ng kanyang dating dahil para po itong pakpak ng agila. At located naman po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang LED na turn signals. At mayroon pa po pala siya ritong additional na split na daytime running light sa bandang harapan. Naka V-shape design po ito at combination po ito ng glossy white and then matte black color. Silipin naman natin ito pong kanyang main headlight. Nahahati po ito sa dalawa at naka full LED na po ito pong kanyang high beam and low beam. At matutulis din po ito pong kanyang edges na combination ng black at white. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang side profile. Napakamaskulado din po nito pong kanyang side profile. At may nakalagay naman po rito na Samurai water cooling na decal. At dito po sa bandang ibaba, black color po ito pong kanyang additional na palikpik. At may nakalagay naman po rito na Euromotor 155 yung kanyang engine displacement. At dito po sa bandang gitna, mayroon pong nakalagay rito na Euro logo. At ito naman pong kanyang handlebar cover ay combination po ito ng glossy white at glossy black. May nakalagay din po rito na Euromotor na decal. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Black color po ito. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pot caliper na black color. At ito pong kanyang cast wheel is gold color po ito. At mayroon naman pong sukat ang kanyang gulong rito po sa harapan na 100 by 80-14. At ito po ay naka-tubeless na. At ito po pala ay equipped with CBS, also known as combination brake system. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, once po na ating pinihit ito pong ating rear brake, ay sasabay po ng bahagya ito pong ating preno dito po sa harapan. Ang kagandahan niya ng CBS ay nakakapagbigay po ito ng balance na stopping power. At ito pong kanyang footboard, maluwag din po siya. Black color po ito at mayroon naman po siyang plastic cover on top na anti-slip. At ito pong kanyang upuan, malapad din po siya. Itim din po itong kanyang seat cover. At nagkaroon pa po siya rito ng mga design na diamond shape. At malambot po siya kaya komportableng sakyan. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Maluwag din po pala ito pong kanyang under seat compartment. At sa tansya ko naman ay kasya po rito ang isang half face helmet. At marami na din po kayong mailalagay rito ng mga personal na gamit. Dito na rin po pala located ito pong kanyang fuel tank. At mayroon po itong fuel tank capacity na 6.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Close po natin ito pong kanyang upuan. Itim po pala ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. At ito pong kanyang side profile, plain white po ito na glossy. At may nakalagay naman po rito na Samurai 155 na 3D emblem. Combination ng chrome color tapos yung 155i is red color po siya. At ito po pala ay equipped with side stand engine cutoff switch. Once po na naka-engage itong kanyang side stand, ay hindi na po mag-ooperate or tatakbo ito pong ating scooter. Kaya safe po tayo. At ito pong kanyang pillion step is chrome color para po sa ating back rider, not payable po yan. At ito pong kanyang engine CVT cover, nagkaroon siya ng X design dito. Black color po ang kanyang cover at may naka-intact naman po rito na Euromotor in silver color. At itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover at may nakalagay naman po rito na ESP Plus, also known as Enhanced Smart Power Plus. At ngayon naman po ay susubukan nating sakyan ng Euromotor 155i para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang aking height is 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung ating mga paa. Kaya masasabi ko na very comfortable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At sa tansya ko naman ay kayang-kayang i-manage po ito na mga 5 flat and above. At ito po ay naka fully digital meter panel display at naka smart keyless system ang kanyang ignition. Included na po rito yung kanyang fuel at set button. Ngayon naman ay i-activate natin itong scooter. I-press lang po natin ng isang beses and then select lang po natin dito po sa kanyang on switch. Colored na po pala ito pong kanyang digital meter panel display. At ang makikita natin dito, nandirito po yung kanyang voltmeter. Sa kabila naman po yung kanyang fuel gauge. Nandirito sa itaas ito pong kanyang clock. At nandirito po yung kanyang speedometer.
Nasa gitna yung RPM at nasa baba naman po ito pong kanyang odometer. At may makikita naman po tayo rito na Euro logo. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, horn, at ang kanyang turn signal selector. Makikita naman po natin dito yung indicator kapag ating gagamitin. Ito po ang ating turn signals. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system. May on and off ito pong kanyang headlight. At nadirito po yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip. At black color din po ito pong kanyang mga brake levers. At ito po pala ay mayroong 2 front pocket. Dito po sa kanan, open po ito at malalim. Marami po tayong mailalagay rito na coins or gloves. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po siyang door na pwedeng buksan. Ito, mas malalim po siya pero medyo makipot ng konti unlike dito sa kabila na napakaluwag. Dito pwede po tayong maglagay rito ng bottled off mineral water. Kasyang-kasya rito. At mobile phones, etc. Close po natin. At dito po sa bandang gitna, mayroon po siyang integrated na utility hook. At dito po pala sa bandang itaas, mayroon na rin po pala siyang integrated na USB Type-A port. Kaya kung mahilig po kayong mag long rides, nothing to worry about dahil pwede po kayong mag-recharge ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets anytime, anywhere. At mapunta naman po tayo rito sa likuran. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Ang ganda rin po pala ng pagkaka-design nito pong kanyang taillight. Mayroon po siya ritong split na daytime running light at nagkaroon po siya ng 3 pins dito sa gitna at nandyan naman po yung kanyang brake light. At ito naman pong kanyang mga turn signals na LED na naka-pop up ay located po rito sa bandang ibaba. Separated po siya doon po sa kanyang tail light. At mayroon na din po itong integrated na plate light. May added reflector light dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender ang kanyang nagsisilbing plate holder. At pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ito po pala ay gumagamit ng single shock absorber. Black color naman po yung coil spring na kanilang ginamit rito. At silipin naman po natin ito pong kanyang gulong rito sa likuran. Ito po pala ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper para sa kanyang rear braking system. Gold color po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70-14. At gaya po ng sabi ko, naka-tubeless na po ito. Mayroon na din po pala siya ritong built-in na mudguard para hindi po matalsikan ng dumi yung other body parts nitong ating scooter kapag dumaan po tayo sa mga basa or putik na kalsada. At ito pong kanyang stock pipe, mahaba po ito, all black po ito pong kanyang pipe at head protection guard. Silver color naman po ito pong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. At ito po pala ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang Euromotor Samurai ay mayroon po itong 150 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 10.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Euromotor Samurai 155 Fi version ay nagkakahalaga po ito sa cash ng 88,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,000 pesos. At mayroon naman po itong 4,135 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Para po sa lahat ng gustong kumuha ng motor, ang unang requirements po natin is valid ID. Susunod po dyan is payslip or certification. Certification po is galing din po yun sa barangay. Proof lang po na meron po tayong kinikita monthly. Pangatlo po is barangay clearance. Pangapat po is bill ng kuryente. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara na, apply na. 1-day process lang kami.